So okay mga master, papakita ko sa inyo ngayon mga master kung saan dyan sa kanilang tatlo ang mas tipid sa kuryente. Siyempre ang mababang wattage, ayan yung nakakatipid kayo sa kuryente. Kaya testing natin siya mga master. Sukatin natin ang wattage sa pamagitan nitong wattmeter natin. So ayan mga master. Ayan. So saksak natin itong wattmeter natin ha. So una nating pandarin mga master itong 12 volt siya mga master. Pwede siya sa solar, pwede rin siya sa kuryente dahil dito sa kanyang adapter. Ayan. Input niya 100 to 40 AC, output niya 12 volts DC. So pwede siya magamit sa solar, pwede siya magamit sa kuryente. Ayan. Subok natin mga master. Nakauna siya number 3 agad para makita natin kung gaano talaga kalakas. Ayan. So tingnan natin mga master, doon tayo kuha ng sukat kung mag-stable na siya. Ayan, 10.7 watts lang, 10.8. Ayan, 10.8 watts lang siya mga master. So dito tayo sa isa. Ito yung karaniwang electric fan ng karamihan mga master. Ayan, ito number 3 agad din para makita agad natin. So ayan mga master, oh. Yan, 40 plus agad. So ito talaga mga master, para lang talaga to sa 220 volts. So 42 watts. Ayan, 42 watts siya. So ayan naman ang clip fan ang i-testing natin mga master. So ayan, ito na to. So ayan, malakas din ang hangin ng clip fan mga master, oh. Pero ang wattage niya nasa 8 watts lang. So alam nyo naman ngayon mga master kung saan kayo makatipid dito. So yung mababang wattage, ayan yung tipid. Ito ang clip fan 7 watts. Itong isang para sa solar, pwede rin sa kuryente, 10 watts. Itong isang electric fan na para talaga sa kuryente ay 40 watts. So kung gusto nyo bumili ng ganito mga master, nasa comment section ang link nito. Itong para sa solar at itong clip fan. So thank you mga master.